Hello? Hello, Papa Jack. Kamusta po? Okay naman, ito bagong kain. Busog. Oo nga po, nakita ko po sa live kanina. Kaya nga eh, oo. Kasi ano po, first time ko lang po talagang mapanood po kayo sa FB Live. Kasi po, nag-start po akong manood sa YouTube nyo nung January po. Mm. Tapos yun, kanina po, nanonood ako. Sabi ko, saan kaya ako makakanood ng FB Live mo? Lahat po, inano ko sa blue at tingnan ko kung saan. Kaya hindi ko kayo makita. Tapos yun po, nakita ko yung parang pinaka-live nyo, yung pinaka-name nyo po ata yun. Yun po. Tapos na po agad ako sa inyo. Nag-message po agad ako sa inyo. Kung pwede po. Ang dami mo sinabi. Hindi ko pa alam pangalan. Ano pangalan po? I'm Denise po. How do you spell Denise? Yes po. Denice. Walang E. Meron po. Denice. Kasi yung ibang Denise ay Deniece. Opo. Ikaw? Opo. Denise po. Denise. Parang Denise, parang ganon. Opo. Wala pong age. Ilang taon ka na, Denise? 33 po. From OFW po dito sa Jordan. Sa Jordan. Kamusta kayo? Yes po. Kamusta kayo dyan? Is everything safe? Yes po. Okay naman po. Thank you, Lord. Kasi mga ilang araw na rin pong walang naririnig na pagsabog. Buti naman. Okay naman po lahat. Apo. Alright. Sige. So Denise, 33 from Jordan. Yes po. Ilang taon ka na naan dyan sa Jordan? Bali, magko 5 years na po. This year po. Yan ang unang abroad mo or may iba ng nauna? Opo, first time ko po dito mag-work overseas. Maglilimang taon ka na, di ba? Yes po. Nakauwi ka na within that 5 years. Yes po, nung last 2024 po kasi yung kuya ko nagkasakit din. After a few days lang po, nawala po siya. Sorry to hear that. So sa loob ng 5 years, isang uwi ka pa lang. Yes po, nung 2024. Tragic, kumbaga tragic pa, no? Opo. May asawa ka na ba, Denise? Wala po, pero may anak po ako na 3. 3. Opo. Anong taon ng mga anak mo? Anong mga edad? Isang 12 years old, isang 8 years old, saka po isang magko 5 years old po. Isa lang tatay nila. Hindi po, yung dalawa po na nauna, ibang tatay. Tapos yung pinakahuli po, iba rin po yung tatay. Okay. Yung dalawang, yung tatay ng bunso, hiwalay na rin kayo? Yes po. Ilang taon na kahiwalay? Bali, 3 years na po nakaraang March. Tandang-tanda mo Opo, matandaan po ako sa mga ganun, sa mga date. Baka nagdiwang ka pa ng dyan ng breaksary. Hindi naman po. Yung iba pinagdiriwang yan, breaksary. Sa 3 taon ka ng single. Hindi po. Kasi medyo mahaba po kasi yung yung kwento ko kasi alam ko naman po na medyo late na din dyan sa Pinas. Okay lang. Okay lang po ba yan? Kahit hanggang Martes tayong dalawa dito, okay lang. Sige. Salamat po. Ayun po, bali nag-start po na pumunta po ako dito sa Jordan. December 2021 po. Tapos, kami pa naman po nung huling partner ko nung pumunta ako dito. Okay. Tapos, mga bandang August, siyempre dito po kasi sa Jordan, may mga nakapangasawa na po kasi ditong mga Pinay. So, may mga gatherings, ganyan. Ngayon, may na-meet po kasi ako ng babae. So, bali, siya po yung karelasyon ko up until now. Kasi ikaw yung nagloko? Opo. And I admit it naman po. Apo. Okay. Apo. Tapos bali na-meet ko siya. But that time po kasi meron pa po siyang jowa na babae din po. Okay. Apo. Tapos po yun naging sila. Tapos mga ilang months lang, mga December lang parang
biglang naging kami na rin. Teka, may tanong ako Parang- sa'yo. Ano yan? Tawag nito, matagal mo nang alam na ano ka, na bisexual ka, o yan yung unang pagkakataon na na-explore mo yung side mo na yan? Bali, bata pa lang po kasi ako, kala po talaga ng pamilya ko is ano po talaga ako, parang lesbian kasi on how I look, on how I get up, yung mga suotan ko parang pangbara ko, parang sa mga kuya ko ganun. Tapos, yun po. Pero nagsabi nga po ako na may boyfriend ako, sabi ng nanay ko, meron. Ayun, Sabi na nanay, ganon. Opo. Ano po yun Bali, nung graduation ko ng ALS. Basta hindi po kasi ako nakapag-high school. Ngayon, po ako, ALS po ako, Alternative Learning System. Doon ko lang po kasi pinakilala yung boyfriend ko that time. Tapos nung pinakilala ko sa mama ko, sabi ko ng mama ko, boyfriend mo yan? Parang ganun po. Okay. Tapos yun po, kasi parang na-curious po kasi talaga ako sa kanya kasi sobrang tahimik niya. Napaka parang, yung mailap po niyang babae, parang ganun. Kasi hindi ko din po alam na bi pala siya kasi, di ba, ano po kasi kami dito nag-work po as a nail technician. Haba nung kuko niya, akala ko talaga babae siya. Tapos yun nga, siyempre sa mga bali-balita, may jowa nga daw po in other salon, ganyan. Ngayon, di ilang beses na po kami nag-meet. Parang friends lang po talaga. Wala akong idea talaga na darating kami sa ganung point. So, December 25, nagkaroon ng salo-salo, ganyan, kaming mga Pilipina. Tapos, bigla po siyang lumapit sa akin out of nowhere na hindi ko alam kung bakit. Tapos binulungan lang niya ako na pagsilosin natin tong isa. Ano ka sa akin? Dikit ka sa akin. Ganto, ganyan. So, syempre para hindi naman ako kay Jay, sinakayan ko lang naman yung trip niya nung night na yun. Tapos nung parang na siya, parang medyo lasing-lasing na siya. Yun, bigla na lang po niya akong hinalikan. Parang ganun. Yes! Ay, din na factory reset ka na factory reset. Opo, na parang yun na. Di totoo lang po talaga nung time niya. Kasi first time ko talagang may humalik sa akin, tas babae pa. Doon ko na-real sa parang okay ito parang ganun. Parang hindi ko talaga siya makakalimutan. Hindi ko alam. Sabi ko, ba't ganun? Hindi siya maalis sa isip ko. Parang may asawa ka pa nun, di ba? May asawa ka pa nun. Opo. Yeah. Opo. Tapos nung kinabukasan po, kasi may mga nakakita po kasing Pinay nun. Kinabukasan po nung Christmas na yun. Parang tinutukso-tukso pa ako na, ikaw ganito ka pala, may pagka-shibuli bambam ka pala, ganyan. Di sabi ko, hindi ano lang yun, lasing lang yun, eme-eme lang yun, sabi ko. Ganun. Pero tutuusin po talaga, parang ilang araw akong hindi pinatulog ng simpleng kiss na yun. Nako, anong ginagawa mo pag naaalala mo yung kiss na yun? Ha? Wala naman pa. Okay. Tinatanong lang namin, baka may ginagawa ka. Wala naman. Hindi, wala naman po. Parang na lang po ko sa sarili ko na, ba't ko naiisip yun? Ba't parang hindi siya mawala sa isip ko? Parang gano'n. Kasi parang just a simple smack lang naman. Tapos parang hindi ko na siya makalimutan. Tapos, yun, nung nag-chat siya sa akin, parang nag-friend request siya, ganyan. Okay. Hanggang sa nagdire-diretso po siya. Kahit alam ko na siya, may jowa din siyang Pilipina. Nakakatrabaho po niya. Nako. Ngayon, di magkatrabaho sila. Talagang tinatago po namin. Ngayon, kumbaga dito po kasi sa Jordan, parang merong isang province tsaka isang city. Parang may ganun po kasi dito. Ngayon, doon po kasi kami nag-work sa province. So, tapos yung salon ni tawagin natin siyang si Shibuli, nagkaroon po kasi ng parang isang branch pa sa city. Ngayon, since bago, kailangan may ililipat na mga tauhan, gano'n. Oh. Dinalipat po siya doon sa city. Di mas lalong naging okay yung contact namin na ako yung lagi niyang ka-video call, ako yung lagi niyang kausap, ganyan. Di, went well naman po lahat. Went well naman talaga lahat.
kaya lang po kasi, kumbaga parang kaya ko din pinatulan yung part na yun. Kasi parang udyok-udyok po ng mga Pilipino. Hindi. May dahilan yan. Gusto mo talaga yan. Opo, parang, Huwag mo opo, na, parang gano'n na din po. huwag mo na ibintang sa iba. Ito naman. Opo, admitted ko naman po yun na talagang, talagang nagustuhan ko din po talaga. Yun. Huwag mo nang, Tapos, kahit anong ibintang, kahit anong itukso sa'yo, pag ayaw mo, gusto mo, yun Opo. yun. Opo, tama naman po. Tapos di ayun po, di nasa nasa city na siya, siguro mga ilang months din po yun. Tapos that time, parang hanggang April parang naging ganun April, medyo humina yung salon na binuksan dito sa city. Di okay. Ngayon, pagkatapos po nun parang napakalaro talaga ng tadhana. Binalik sila sa province. Habang may asawa ka. Po? Habang may asawa ka pa niyan noon, Hindi di po, ba? wala na po. Hindi po, by March po, talagang kinausap ko na po na maayos yung asawa ko. Na sabi ko, usap tayo. Sinabi mo sa kanya na factory reset ka. Sinabi mo sa kanya yon. Opo. Lahat-lahat po. Kasi ang akala po niya noon is lalaki po yung karelasyon ko. Sabi ko, hindi, babae. Tapos ang sabi pa po nga sa akin ng asawa ko noon is, sigilan mo nga yung pantasya mo, hindi totoo yan. Iwanan mo yan. Magsisimula tayo ng panibago. Ay, Yun po yung sabi sa yung mister mo ba, kumbaga may idea siya ng pagkatao mo na yan? Hindi po. Pero kasi pag po nung nasa Pilipinas pa po ko, pagka kunwari nung binyag nung bunso ko, ang get up ko din po noon pantalon na nakapolo. Pero sabi po niya sa akin, mag-dress ka, magganto ka. Pero hindi ko po talaga siya hindi po ako mahilig sa mga sexy dresses, sa mga fitted. Hindi po talaga ako mahilig. Talagang kumbaga gayak po talaga. Hindi naman totally parang panglalaking panglalaki. Pero may touch of naman po. Parang ganun. Sige. Tapos yun nga po, nung medyo humihina yung salon dito sa city nila, binalik po ulit sila dun sa salon sa province. Eh di magkasama na naman sila nung niya. Opo, yun nga po. Pero nung time na yan, sila pa rin, di ba? Hindi po, parang naghiwalay na sila kasi parang nakatunog na yung babae na ako yung karelasyon. Parang gano'n. Opo, pero totoo lang po talaga, sir. Naghingi naman po talaga ako ng sorry na talagang pinuntahan ko po talaga. Kasi magkakalapit lang po kasi kami ng salon. Araw-araw kami nagkakasalubungan, yung mga gano'n. May mga rabi din pong nagalit sa akin na Pilipina na parang, kumbaga kasi pagkatapos noon, nalaman nila, parang nabuwag din yung samahan. Nagkaroon ng ilangan, nagkaroon ng kampihan, gano'n na typical lang nangyayari. Kasi yun po, nanghingi ako ng sorry dun sa babae, pero sabi sa akin ng babae, parang hintayin na lang natin yung panahon na kasi sa ngayon di pa daw po na kaya na magpatawad. So naiintindihan ko naman po siya that time. Tapos nung bumalik siya, di magkasama sila. Siyempre ako si Pranelia dahil na siyempre magkasama sila sa bahay, tapos ako kasi meron po silang parang ano bang tawag doon? Yung pinaka-bahay nila, magkakasama silang Pilipina. Ayun. Bago kami mag-Bulgar, bago siya mapunta parang ng yung city. staff house nila, parang gano'n. Opo, parang gano'n po. Tapos ako naman, nakatira po ako sa amo ko. Doon ako nakikibahay sa amo ko. Tapos yun, doon na po ako nawalan ng peace of mind na parang sabi ko, kailangan lagi kami magka-video call, kailangan magdamag, parang gano'n Tapos, dumating sa point na na yun na, parang nababawasan na yung time namin. Na parang dati, kahit sa trabaho, on-call kami, kahit nakatago yung phone niya, kahit nakapatay yung camera, which is fine kasi magka-on-call naman kami. Nadidinig ko yung paligid, parang gano'n. Tapos yun na, may nagsasabi na nagbibiroan na daw ulit sila, ganyan. Tapos, sino yun? Sino yung nagsasabi nagbibiroan na sila? Sinong chuchu mo doon? Yung mga katrabaho po. Sinasabi sa'yo? Opo. Okay. Wait lang tapal. Ano kaya to? Min? Iibon yung doorbell nila. Wait.
Papa Jackson. Dumating. Dumating po kasi siya. May ano, Naputol yung usapan. may sanggol na umiiyak. Narinig mo? Saan? Meron po ba? Hindi, yung doorbell po namin yun. Doorbell din namin yun eh. Tapos, Kasi di ba pag sanggol ang umiyak, nakakagising talaga. Gising talaga. Opo. Tapos, game. Tapos yun po, nung time na yun, di nasa province nga po ulit siya. Mm-hmm. Yun nga po, parang nagkakambak, parang nagganon. Sige, kwento mo lang. yun Huwag kang po. matakot sa kanya kahit na andyan siya, ha? Kaya nga po, tinanong nga po sa akin kung sino po kayo. Sabi ko si Papa Jackson eh. Sige, tapos. Opo. Tapos yun po, nung bumalik siya doon, nababawasan na yung time namin, ganyan. Tapos one time, parang nagkatampuhan po kami. Tapos nagkaroon sila ng happy-happy. Nako. Nagkaroon sila ng happy-happy, ganyan. Nako. Tapos parang doon nabanggit nung ibang mga Pilipina na hindi, ko lang yan, pinagplanuhan ka lang yan. Ako daw po. Pinagplanuhan ka lang yan para maghiwalay kayo, apo. Sabing ganun sa. Sabi sa kanya, tapos pagkatapos nun parang, parang kinompronta niya ako. Pagkatapos nun, sabi niya, totoo ba yun? Ganto, ganyan. Sabi ko at first, totoo naman talaga, admit ko naman talaga yun. Pero, kumbaga parang hindi ko naman totally pinansin yun kasi parang, di ba sabi ko nga nakikurious ako sa'yo, ganyan. Tapos di yun po, nung andito kasi na mapagkwento na maayos eh. Palayasin mo muna! Pa? Charot lang. Umalis nga po kasi talaga siya, kaya sabi ko, try ko nga akong mag-chat kung pwede. Game, tuloy kwento, tuloy. Maganda to, para mako-confirm namin sa kanya pag sakaling may duda kami. Tapos, tapos ayun na, nung time po na yon, sinabi ko na, dun siya yung parang, parang bigla siyang lumamig sa akin. Parang ganon. Tapos Naku, mukhang tinititigan siya na masakit, guys, Ano na? Bakit? Wait lang po. Mukhang mag-aaway na sila, mga kaibigan. Hindi po. Nangingi ng... Saan Ano? po? Para saan yan? Pinap- Para saan mo na yan? Hindi. Ano nga inom? Tapos pag mo dito, masabi ko sa'yo, kakamali ka na naman. For sure yan, 100% yan. Nako. 100% yan. Maniwala ka sa akin. Doon ka matulog Abot mo yung nail cutter sa Oo. kanya. Hindi ko tong lock ng pinto. Bakit nail cutter? Wala, hindi ko sarado yung dyan, susi dyan. Bala ka dyan. Kumuha po kasi ng pera. Iinom daw siya. Kasi nag-away nga po kasi kami. Sige. Tapos yun nga, pasensya na po sa pinto niya. Tapos ayun po, nung nasa na ba ako? Nung time po na yun, kasi po sa amin yun parang Ramadan day namin yun. So parang sobrang busy. So naabot kami ng madaling araw. Pero inano ko po siya, parang pinatunayan ko sa kanya na hindi naman ako naglalaro. Hindi naman ako Paano mo pinatunayan sa kanya? Na po talaga, yung parang nagsasorry po ako halos araw-araw, kahit na parang nilas niya na yung time niya sa akin. Ano ba kasalanan mo? Ba't nag-sorry ka? Nung nalaman po niya na dati parang pinaglalaro. Parang parang set up lang. Para mapaghiwalay lang sila. Kasi yung ginawa din po niya nung una, may po yun, may parang partner din sa Pilipinas na lesbian po talaga. Parang 13 years na sila nun
So, So parang nasira din totoo kasi ba naging yun na sila. pinagplanuhan mo lang? Hindi po kasi parang kumbaga ano po yun parang tinukso-tukso ko na, sige anuhin mo, parang ganun. Binubuyo po nila ako. Pero kumbaga yung intention ko naman po is pure naman po talaga. Okay. Parang gano'n. Tapos di Mm. nag-Ramadan na. Dumating na sa point talaga na matatapos kami ng 2:00. Pupunta ako sa kanila, do'n ako matutulog para mababantayan ko siya, parang gano'n. Do'n ako matutulog. Kahit nga po yung kunwari kakain kasi kanya-kanya sila ng room do'n, eh. Siyempre sabay-sabay silang kakain, nandun din yung babae. So siyempre nahihiya akong humarap. Iniiwan niya po ako mag-isa dun sa kwarto niya ta's kakain silang lahat dun sa labas, sa pinaka-ano nila, pinaka-kainan nila dun. Hinayaan ko lang po since, parang kumbaga sinasabi niyo nga po palagi na taste your own medicine. Tinanggap ko naman po, eh. Tapos after nun, di yan puro away-away na, puro na ako hinala, ganyan. Ngayon, di umuwi muna ako sa'min. Parang tapos na po yung busy days namin, eh. Tapos na yung Mm. Eid nung time na yun. Di pag-uwi namin sabi ko maglalaba lang ako. Sabi niya sa'kin, "Oh sige." Tapos, habang naglalaba ka magluluto muna ako ng kasi ano po 'to, mahilig magluto, mahilig siya mag-asikaso talaga. Mm. Ngayon, nung sabi niya magbababa daw siya ng baka at lulutuin daw niya yun kinabukasan para daw lumambot na. Tsaka daw siya pupunta sa bahay namin. Mm. Sabi ko, sige, ganyan. Tapos anong oras na parang nagsimula siyang magbabad ng baka. Parang 7:00, tapos 10:00 na, wala pa din siya. Mm. Chat ako ng chat sa kanya, di siya nagre-reply, di siya online, ganyan. Ginawa ko, sabi ko dun sa kasama ko, kailangan ko na talagang pumunta sa kanila kasi may nararamdaman akong something, sabi ko. Di pagpunta ko doon, wala silang dalawa. As in silang dalawa lang kasi marami silang Pilipina dun sa bahay. Mm. Parang mga 6 that time or 7. Wala silang dalawa lang ang wala doon. Nakaw! Yung Yoon. Ngayon, ginawa ko, nag-antay ako kasi sabi ko dun sa kasamahan nila, sabi ko, "Te, okay lang ba na maghintay ako dito?" Sabi niya, "Oh, sige." Kasi parang pinagtakpan din since parang gusto nilang magbalikan yung dalawa. Mm. Pinagtatakpan nila. So sa Yung madaling sabi ko, sige. sabi, boto sila doon. Opo. Kasi kasamahan nila sa trabaho yun, eh. Mm. Parang gano'n, parang nanira lang naman 'tong isa ako. Parang nanira naman 'yan, tambak natin yung dalawa, parang gano'n. Mm. Okay. Di inaano nila, makikita mo 'pag nagsisinungaling yung tao, sabi niya, "Ay hindi ko alam, kanina lang nandiyan sila, ganyan." Tapos yun, di nag-antay ako. Pagdating nila, nagulat siya, sino ako sa kwarto niya. Sabi ko, "Saan ka galing?" Parang Yung! wala lang. "Saan kayo galing?" Sabi kong gano'n. Ano sabi niya? Ito, Gano'n nag-nail lang. cutter kami ng mga Saan sila? Tapos Ba't ka tumatawa? ako, Saan sila galing? Ano sabi sa'yo? parehas namamaga yung mata nila, eh. Parehas silang nag-iyakan siguro sila. Tapos Baka kumain daw sila nagpaalaman. parang gano'n. Yun ang pagkakasabi niya, yun ang pagkakakuwento niya sa'kin. Oo. Tapos Parang nag-goodbyean sila. Baka hindi na. Ap Oo. parang gano'n. Yun ang Nag-formal sabi. break up habang nag-nail cutter. Parang gano'n. Opo, habang nagtatanggalan ng ingrown, ganyan. Sige. Kasi pasasalo Tapos nag-work eh. O, tapos? Opo. Tapos Mm. naniwala naman ako dun pero kumbaga parang wala naman din po siguro ako sa posisyon para kumprontahin yung babae kasi siyempre inagaw ko, eh. Parang yun po kasi yung naging ano ko nun, nasa isip ko, tumatak sa isip ko. Kasi 'pag po nag-aaway kami sinusumbat niya sa'kin, "Yung nagaw mo lang naman ako, nagaw mo ko." Sabi ko naman sa kanya, "Kung hindi mo gusto, hindi ka naman kapaagaw, eh." Yun. Gano'n lang naman yun. Yan So ang parang mga, parehas naman nating ginusto yun, yan eh. ang mga comeback. O, tapos? Tapos tapos tiniis ko talaga, as in nawala po talaga ako sa trabaho ko, yung pinaka-focus ko sa trabaho ko nawala. Yung gusto ko nasa cellphone lang ako. Minsan nga po kakalabitin pa ako ng katrabaho ko, "Uy, Denise, work mo na, mamaya na yan. Okay lang yan." Parang gano'n. Kasi di okay na 'no. Ngayon, siyempre puro na ako duda sa kanya. Siguro ginaganyan mo yan, siguro ginaganto mo yan si ganyan. Yung ex niya, binibiro mo na naman yan 'no. "Hindi, nag-uusap lang kami, blah, 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 blah."
Ngayon, di nakipag-away siya sa amo niya, eh. Kasi ano nga po 'to, medyo maiinit yung ulo niya talaga. Mahina yung PC niya sa mga kliyente, mga gano'n. Mm. Madaling nakikipag-away talaga siya. Ngayon nung araw na yun, um, parang chinat ako nung partner nung babae, yung ex niya na nasa Pilipinas, yung 13 years. Sabi niya sa'kin parang tulungan ko daw siya na magbalikan sila nung ex nung partner ko. Sabi ko, parang ayoko makialam, ganito, ganito. Choice naman niya ng partner mo kung gusto niya pang makipagbalikan sa'yo, ganyan. So, nag-uusap po talaga kami na parang minsan nagpaplano pa kami, ganito gawin natin para maghiwalay sila. Parang gano'n, parang maghiwalay sila, ganyan, ganyan. Ngayon eto po, ta's nung inaway po ulit nung partner ko yung amo niya. Sino na naman 'to? Siya yan! Sino yan? Naman. Pasok ka dito, kanto. Ayoko. Doon ka makipag-usap yan, dito kami. Wala akong wifi doon kayo. Mamaya na, lalabas ako. Pagkatapos ko dito, doon kayo mag-inuman. Tawag ka pa ng backup mo. Wala pa inuman eh. Di mag-inuman kayo. Wala pa inuman ko. Wapak else. Sorry, Papa Jack. Tapos ano yun, Papa Jack, di ba nakipag-away nga siya sa amo niya. Tapos dinala ulit siya sa city. Parang sinuli siya sa employer niya. Parang gano'n. Ayoko ng katrabaho yan, ganyan, ganyan. Ayoko ng trabahador yan. Tawag nito. Ayoko ng trabahador ako yan kasi mahina yung PC sa mga kliyente. Ganyan. Di balik siya ng city. Di ako yung kasama niya. Pag napapatrobol yan, ako laging kasama niya. Parang sinuli siya. Inayawan siya ng amo. Si to the rescue, sama, hanap trabaho, ganon. Tapos, tawag na yun. Tapos, pagbalik sa kanya, nasa city na naman siya. Akala ko wala na wala nang communication. Dire-diretso pa rin pala. Dire-diretso ba din yung communication nila? Okay. Tapos, pagkatapos nun, parang nabuksan ko lang bigla yung yung IG niya. Nabuksan ko lang yung IG. Nabuksan ko bigla. Pinagplanuhan mo na bigla. Hindi pa, parang kumaga sa kutob ko. Kumaga hindi ko nga po alam yung parang dati kasi nilagin niya yung cellphone ko. Tapos nag-log out. So, kumaga nandun pa rin yung pinaka-username, yung pinaka-account nandun pa rin. Pero yung password, hindi ko talaga alam. Okay. Ginawa ko. Gusto ko kasing gusto kong makatawag na gusto kong makakuha talaga ng informasyon, parang gano'n. Ginawa ko, binuksan ko yung IG niya. Saktong-sakto naman nabuksan. Tapos ayun, buksan ko, nakita ko lahat. Okay. Ako lahat ang kasama nila, may mga sending photos pang, ganyan. Okay. May mga usapan bang itutok mo sa baba, yung mga ganon. Hindi ko masyadong makita. Maganon no? Hindi ko masyadong makita, pakilinawan. Nangyari yan habang kayo na? Opo. Mga ganyan? May lang, ito naman. Ano ko na yan? Kaya ako gusto mong tumawag dyan. Yung buhay na lang, huwag na yung akin. Kaya ako tumawag dahil dyan eh. Kailangan? Oo, kailangan ko ng payo ni Papa Jack. Hindi mo kailangan ng payo ka, alam lang ano yung gagawin mo. Tapos ayun nga po, Papa Jack, don't mind her po. Tapos ayun nga po, nung time po na yun, lalabas po muna ako at Mga kaibigan, live away po ito, live. Opo. Kasi ayun. Tumatawa lang si Denise pero kita mo, stress na yan. Hindi po, okay lang, sanay na po ako sa 3 taon na ganyan eh. Sanay na po ako. Maiinitin talaga ulo niyan. Kasi yun,
Oh, wait Tapos lang. sinaba ko. Doon natapos 'yan sa may mga picture ka nakita, Opo, tutok mo sa baba, opo, yung madilim. gano'n. Opo, What? tapos ano 'no, tapos 'di ano, 'di kinompronta ko siya, sabi ko, "Ano Ah, 'to, nakita ko na," ganyan, ganyan. Ang sabi niya, "Oh, ano na, anong gagawin mo? Alam mo na gagawin mo." Eh, yun lang yung mga sinasabi niya. Noon ko pa naririnig yan. "Alam mo na gagawin mo." Hindi naman po siya yung feel guilty, sorry, wala namang gano'n yan. hmm, Sorry lang yan kapag alam niya ng parang hihiwalay na ako, gano'n. Tapos, 'di parang tagal, halos buwan-buwan. Nakipaghiwalay ako sa kanya ng April, bumalik ng May, niloko ako ng June, ah, niloko ako ng July 31. Tapos nung August, yan na yung August, yun na yung nakipaghiwalay na talaga po ako ng tuluyan. hmm. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya yung stress. Kasi sabi niya sa akin parang ano, hold on ka lang. Kasi kawawa naman 'tong isa, parang hindi niya kasi kaya. Mahina kasi siya, parang ikaw nakikita naman kitang matapang ka, parang gano'n. Nung Oh, una sabi ko, "Sige hangga't kaya, laban." Parang gano'n. mm, Ta's minsan ta's minsan uuwi pa yan umiiyak. Kasi ano po yan, parang mga bandang ano, August 2023, hmm, pinauwi ko na yan do'n ulit sa kabila. Pinaano ko na siya, sabi ko, "Sige balik ka na do'n kung yun talaga yung gusto mo." Sabi kong gano'n sa kanya. That time po, may permanente na siyang ulit trabaho. Tapos nakabukod na rin siya ng bahay. okey. Ta's yun, parang dun kami nagkasamang dalawa. Tapos pagkatapos nun, yung basta naano ko siya, may contact pa kasi sila kaya hindi ko masabing wala na talaga. Nagsasabihan pa sila na, "Kung iningatan mo kasi ako, kung ginanto mo kasi ako," yung mga gano'n. So, hindi naman sila nagpapaalaman, parang lalo lang nilang pinapaano kung anong meron sila, parang gano'n. Tapos, ano, nung magmamansa rin namin yun, August 25. Sabi ko sa kanya, kung ano, "Sige uwi ka na dun." Sabi ko, "Sige, go lang." Ta's yun, umuwi naman siya agad dun. Ginawa ko parang hindi ko kaya, sabi ko parang hindi ko kaya, 2 days. Inano ko siya, sinundo ko ulit siya dun. Pagkatapos nun parang ano siya, ang lungkot-lungkot niya, feeling broken siya sa mga my day niya, sa mga ano niya, gano'n. 'Di umuwi siya, naghahanap siya ng alak. Sabi ko, dinamayan ko pa siya, kahit na ang hindi naman niya ako yung iniiyakan niya. Tapos, mga ilang months 'yun, 'di ano, 'di nag-iinuman kami hanggang sa parang, yun na nga, hayaan ko na nga lang kayo, parang gano'n. Hinayaan ko siya, parang naghiwalay kami ng ano, ng 4 months, 4 months tapos yun na, nagkakalabuan na naman silang dalawa. Kasi parang yung babae naman ang nagloloko, parang may china-chat, ganyan. Hmm, Nagkita kami ng December 4 to 2023 kasi may nag-away na Pilipina, nandun ako. Tapos yung kaaway, kaibigan niya, bigla siyang pumunta dun. Tapos yun, binibiro-biro niya na ako. Tapos, 'di after nung meet namin ulit na yun, ayun na, parang nagpapapansin na ulit siya sa'kin sa ano, sa IG, hmm, nagme-message, ganyan. hmm, Tapos one time, parang ano yun, December 6 or 7, mm, sabi niya, ano yun, bale yung bahay na tinirahan ko nung naghiwalay kami, dun din kasi siya nakatira. Parang pabahay nung bago niyang amo. Pero hmm. since nangungutahan din kasi ako, sabi naman niya hindi naman siya uuwi dun hanggang nandun ako, parang gano'n. Pero Pero may pero may mm, karapatan pa rin siyang umuwi kasi nga siyempre kwarto niya yung binabayaran ng amo niya, mm, May sarili rin akong kwarto. Ta's one time bigla siyang umuwi ng hmm, December 6 or 7. hmm, okey. Nag-message pa siya sa'kin na, "Nandito ako sa bahay, gusto kitang makita," ganyan-ganyan. Kasi bakla, marupok. Sabi ko, "Naku, diyang ano, ganyan, umuwi ka dun sa jowa mo, baka mag-away pa kayo. Gusto lang kita makita," ganyan-ganyan. Eh, si bakla marupok, uwi. Pag-uwi ko, Mm. ayan na, Ano na? nagka nagkamustahan lang, Iyon, tapos nag-nail cutter na naman iya sila mga hindi po, kaibigan. nagkamustahan lang muna bago nagtanggalan ng ingrown, ganyan. Tapos, Game. ayun na, yun na Game.
Hoy, wag ka sabay kami magmura! kumain. Wala po akong sinasabi. Sige, sorry. Kala ko nagmura ka. Sabi ko, hindi po. Basta yun na po, sabi ko, di nagkakamustahan kami, kumakain kami ng hapunan. Sabi ng isang kasamahan namin sa bahay, sabi niya, ba't po kayo na-entertain yan? Kahiwalay naman na kayo. Parang, ano pang sense ng pag-uusap, ganyan. Sabi ko, hindi, ano lang to, usap as a friend lang naman to, wala namang issue. Sabi ko gano'n. Kasi kaya lang kasi iba yung pinaramdam niya. Kasi nasabi niya, pwede bang tumabi sa'yo matulog? Oh! Ay, sorry. Ayan, di ba? Napa-oh. Tapos ayun po, nung afternoon, alam nyo na, nagkaroon ng picnic, ganyan. Nagpika-pika ng Nagkaroon bawat pa ng, isa. yes, nagkaroon ng mukbang. Ganon. Nagkaroon ng 88. 8 mo ako, 8 kita, parang ganon. Yeah, magaling. Yes, kasi di tawag nito, nawala tuloy ako. Ayun, nag-start na naman ulit kami doon. Habang sila ay niloloko na naman namin yung isa. Patago na naman. Pinaparamdam na naman niya doon sa... Kumbaga yung ginagawa niya sa akin nung una, ginagawa niya na ulit doon sa jowa niya. Okay, si holding on, si bakla. Ako, holding on kasi sabi, hindi na daw niya mahal, hindi na daw niya ganito. Ako daw yung naaalala niya kapag may, alam mo na, nag-EML sila, ganyan. Ako daw yung naaalala niya. Okay, sabi ko, okay, ganyan. Niniwala na naman si bakla. Ngayon, uuwi na tong si babae ng mga December, mga December something. Parang mga 16, 15, ganyan. Uuwi na ng Pilipinas. Pero dapat pabalik yung babae. Pero since inaway-away niya, hindi na bumalik yung babae dito. Tapos, basta kada magkakaroon yan ng, anong tawag dito. Basta pag napapatrouble dito yan, ako yung lagi niyang, di okay na. Tapos na-unchapter namin. Dun sa una. Di okay na, no. After po nun, 2024, umuwi ako ng Pilipinas. Ayun lang na yung parang hindi po ako feel secured. Kahit ano. Basta pakaramdam ko, hindi naman sa akin ng buong-buo. Yun po yung lagi niyang pinaparamdam sa akin. Yung kapag magkaaway kami, pag-selosin niya ako, pag-aanuhin niya ako, ganyan. Kasi nga maasikaso nga po siya. Kumbaga parang nami-misinterpret siya ng ibang babae. Parang, alam mo yun, sweet, ganyan. Pero sa kanya parang, lang niya yun. Natural lang niya. Para daw sa kanya, natural lang daw yun. Pero yung iba, binibigyan siya ng ibang meaning. Parang gano'n. Tapos, yung the whole 2024 naman namin, okay naman kami. Okay naman kami. Hanggang pumasok si 2025. Ay, hindi pa pala. Bandang pagbalik ko kasi dito sa Jordan. Dito na ako sa city. Para nagtago ako dun sa dati kong. Basta masyadong magulo yung sitwasyon ko. Basta pumunta ako dito sa city na hindi alam nung dati kong employer. Parang ganon. So, lumipat din siya dito sa city. Gumawa kami ng paraan para malipat din siya dito. At sa after nun, simula po nung lumipat siya dito sa city, hindi siya nagkaroon ng permanenteng trabaho. As in, kumbaga, puro struggle talaga. So, syempre, ito si partner, si backup. Wala namang problema sa kanya kasi alam ko yun naman talaga ang meaning ng mag-partner. Kailangan tulungan sa lahat ng bagay. Pero parang hindi mo siya makikitaan ng potential na gusto niyang magkaroon ng permanenteng trabaho. Parang gano'n. Parang gusto niya, bahay na lang siya, maglilinis na lang siya, maglalaro. Parang yun lang po yung dating sa akin. Pero kasi sabi niya, gusto naman daw niya magkaroon ng permanenteng trabaho. Ganyan. So, di okay. Ngayon, mga bandang October 2024, may na-meet kami. Parang friends of friends, ganyan. Papangalanan siyang si ano mo tatawag sa si MM. Yan, si MM ang MM. pangalan niya. Yes, panibagong istorya. Okay. Ngayon, una pa lang naman, sinabi niya talaga na, parang, sinabi naman niya sa harap-harapan namin na, pahiram muna ng jowa mo, kasi tomboy din yung jowa niya eh. Kaya nasa Pilipinas. Ngayon,
di tawag nito, kaibigan. Since ano din yun parang kumbaga ano siya, kasambahay siya, pero hindi masyadong umuwi yung amo nila. So, free silang magpapunta ng mga friends nila. Di lagi kami pumupunta doon, punta kami lang parang once a week, maliligo kasi may swimming pool naliligo kami doon, ganyan. So one time sabi nung ni MN, sabi niya, parang bet ko talaga tong si partner mo, sabi niya sa akin. Ako pwedeng pahiram ng isang gabi, manlaloko-loko niya ako. Hindi naman po kasi ako patola sa mga ganung alam ko naman na joke-joke lang kasi magkakaibigan daw kami, di okay. Hindi, pagkatapos noon, pagkatapos noon, ayun na, pagka mag-aaway kami, doon na siya tumatakbo. Doon na siya nakikipag-inuman, ganyan. Di okay lang sa akin, sige, kung dyan siya. Ang ending ng January, bumalik ako ng province. Kasi talagang nagipit po ako dito sa city. Kasi nga parehas kaming walang trabaho, nagbabayad kami ng bahay, mga bills dito, papadala pa sa Pilipinas, ganyan. Pagkatapos noon, nag-away kami, okay, di nagkaroon kami ng pag-aaway, ganyan. Punta siya doon. Tapos, ulit yun magra-Ramadan ulit. Magra-Ramadan ulit. Tapos, parang kami ng konting away na naman. Nakita ko, in-unfriend niya kasi ako noon sa Blue App. In-unfriend niya ako. Tapos yung isang kasamahan ko lang sa trabaho, nagsabi sa akin na, oy, kasi tawag po nila dyan sa partner po, na mga kasama ko sa trabaho is tatay. Parang ganon. Tapos ako yung nanay nila. Parang ganon. Tapos, okay, ganyan. Sabi, nakalive si tatay, nay. Sabi niya, sabi ko, andyan lang yan sa pinupuntahan nila, kala MM. Kilala ko naman yan, sabi kong gano'n. Inom-inuman, ganyan. Tapos, pinanood ko yung buong live, sabi ko, parang may mali. Sabi ko, kasi parang sit-sit na doon, hinahawakan siya ni MM sa mukha. Na parang, pwede bang pahiram muna, gano'n. Parang pahiram muna. Kasi pag nag-aaway kami, lagi siyang nagde-declare na maghiwalay na tayo kung ganito. Tapos ako naman, since tagalan namin ganun, lang yun, simpleng away, hindi ko siya sineseryoso. Parang ganun. Tapos, tawag nito, nung nag-live siya, napakinggan ko, pinanood ko talaga, mag 1 hour yung live nila. Kasi sweet-sweetan lang sila. Parang, okay na mga March 23, 2025. Tapos naulitan naman siya ng March 24. Nag-live na naman sila. This time, 2 na lang sila na nagiinuman sa live. Parehas sila ng suot, ganyan. Noong time na yan, anong status ninyong dalawa? Para sa akin naman po kasi simple yung tampuhan lang. Well, apparently, sa'yo yun, sa kanya hindi, para i-live niya yun, di ba? Hindi, po talaga yan. Talagang ang niya sa akin, lagi siya nananadya. Yung gusto niya yung nasasaktan ako, para pag nasaktan ako, matitrigger ako na i-chat siya, siya, parang napapapansin ba? Kasi naman din po kasi nagsabi hindi, ginagato lang naman kita para pansinin mo ko. So, katang sinasaktan para pansinin mo ko. Okay. Parang gano'n. Ganyan siya Okay, tinanggap ko siya Nagaw ko nga Parang gano'n yung dating. Kasi, yun po yung lagi ko naririnig sa iyo na face your own medicine talaga. Tapos di yun. Tapos, nung March 2024, may live ulit sila. Bagong ligo pa sila noong time na yun. Nako. Tapos, nung March 25, since monthsary namin yun, pumunta siya sa province, nang hingi ng sorry, ganyan. Unang-una ko talaga tinanong sa kanya, may nagawa ka bang pagkakamali? Sabi ko, para mag-sorry ka. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, what do you mean? Sa away natin. Sabi ko, in all, sabi ko gano'n, sa lahat-lahat. Feeling mo ba nagkamali ka? Sabi niya, hindi naman, simple nag-away lang tayo, ganito, ganyan. Tapos nung matutulog na kami, bigla niyang
bigla niya akong, parang nararamdaman ko siya na may gusto niya sabihin sa akin. Tinanong ko siya, sabi ko, lakas ng kabugan ng dibdib mo, may sabihin ka ba? Sabi niya, meron, pero alam ko magagalit ka. Sabi niya sa akin. May nangyari daw sa kanila na MM. Yun lang. Nag-nail cutter din sila. Kahit hindi nail technician yung isa. Yun lang. Parang gano'n. Tapos sabi ko, ilang beses? Sabi niya, isa. Ako, okay. Hindi na ako nagsalita. Sabi niya, hindi. 2. Twice. Sabi niya, bigla niyang sinabi na tumahimik ako twice. Okay. Sabi ko, kailan yan? 23 at saka 24. Okay. Iyak lang. Siyempre, alam mo nga gawin, tumawa. Siyempre, naiyak si Bakla. Mas hindi ko alam kung paano ko siya ulit eh. Hindi ko alam kung paano ko kukumbinsin yung sarili ko na ano ba to, dahil nagkasala ako na inagaw ko siya before o talagang ganito lang siya o ano. Sige, patawad ulit since mahal mo eh. Pero parang naisip ko ngayon sa pakikinig ko sa inyo, para siyang goal na lang siya. Pero feeling ko mahal ko naman siya. Mahal ko nga siya. Hindi ko nga kayang magulo ko. Hindi ko kayang, alam mo yun, hindi ko kaya yung mag-entertain para mawala. Kasi dati meron akong kaibigan, sabi ko, para makalimutan mo siya, gumawa ka kasi ng division mo. Kumausap ka ng iba. Yun. Hindi ko kasi kaya eh. Hindi ko kaya ng mga taong kaibigan. Opo, ganyan. Mag-division ka kasi makipaglanto. Parang gano'n. Baka hindi division, baka diversion. Iba yung division. Ewan ko po, yun ang pagkakatanda ko. Parang gano'n. Diversion, iba yung division. Division, diding-ding yon. Division eh, diding-ding yon. Opo nga, sabi yun. Anong tawag po doon? Diversion? Oo, diversion. Diversion, gano'n. Sabi niya sa akin. Yung division, plywood yon. Aray mo. Opo. Aray mo. Yun pala yun. Aray mo. Kasi nung time na yun, hindi ko talaga siya magawa. Hindi ko talaga kaya. Tapos tuloy pa rin ang relasyon namin kahit na kahit na talagang hindi mo na maintindihan. Ang araw-araw magkagalit, araw-araw. Alam mo yun, araw-araw lahat. Hanggang sa dito kasi ito eh. Sa sobrang niya. Nananakit kasi siya. Namimisikal kasi siya. Pero hindi niya kasi ina-admit na physical yung kasi hindi pa naman daw sumasabog ang mukha ko. Parang gano'n. So, antay mo pang sumabog mukha mo. Parang gano'n. Parang gano'n. Kaya lang po kasi meron siyang kapatid din dito. Yun po talaga yung as in parang best friend ko talaga. Magkaiba sila ng ugali. Magkaiba sila talaga sobra. Kung ito maigsi ang PC ng pasensya niya. Yung isa naman sobrang malawak. Siyempre iba yun dahil di mo kayo magjowa nun eh. So, kumbaga... Hindi okay lang po yun. Kumbaga parang sabi ko nga po, body-body lang talaga kami. Sabi ko gano'n. As in magkaibigan, lagi niya sabi, iwan mo na kasi kung ganyan, kung ganito. Yan naiisip ko po kasi, wala kasi siyang permanenteng trabaho. I mean, parang feeling ko kasi ako yung backup niya. Kailangan ko siyang, alam niyo yun, yung i-push pa na, kaya mo yan. Nakakahanap pa rin ng permanenteng trabaho. Hindi ka nalolokohin. Sabi ko gano'n. Kasi last pinaka-permanente niyang trabaho nung nasa 2024 pa yun. Ano na ngayon? 2026 na. Wala pa rin siyang employer. Ganun ba? Kaya naisip ko talaga pagka iniwan ko to, parang pakiramdam ko magigilty ako. Kaya kahit anong mangyari, kahit po siya, sobrang masakit sa magsalita. As in, tapos yung mga maliliit na bagay po, yung mga maliliit na bagay, masyado nang maiinitin yung ulo niya sa akin. Madali siyang mainis, mairita. Hindi ko alam kung dahil ba, kasi ano pa lang naman siya eh. 37 pa lang naman siya eh. Hindi ko masabi matanda na eh. Kayo nga po, 26 pa lang, di ba? Pero... Huwag mo ako sinasali sa kwento ninyo, ha? Pero gusto mo yun, di ba? Papa Jack, 26 lang yan. Sige. Ayun, kasi parang naiisip ko, parang hindi ko na lang siya maiwan dahil pakiramdam ko, backup niya kasi ako.
So, hindi ko naman siya totally tinutulungan sa lahat yung sa kailangan ng family niya sa Pilipinas. Hindi naman po. Kumbaga parang since wala siyang trabaho, ako muna may sagot ng bahay. Parehas kami ng kapatid niya kasi sumo-shoulder din yung kapatid niya sa bahay. Sa bahay, mga expenses, kain, and all, ganyan. Dumating pa sa point na 2 weeks. Ito, nakaraan lang. 2 weeks siyang walang trabaho. Naiiyak ko lang. Sabi ko, sige, okay lang yan. Pahinga ka na lang din muna. Yan ka lang muna sa bahay kung yan yung inaano ng puso mo. Eto na. Basta lagi na kami nag-aaway. As in, halos araw-araw mainit yung ulo niya. Hindi kaya dahil wala siyang permanent trabaho, kakaisip niya, kakaganto niya. Kasi lagi siyang nakakabangga ng mga pinapasukan niya na pinapangakuan siya na papapilan siya. Ganun. At the end of the day, hindi naman siya papapilan. Ganun. Feeling ko, ba't mo nang bibigyan ng papel niya mainitin ng ulo? Kaya nga po. Yun nga rin po yung lagi namin. Actually, hindi naman din po ako yung nagpapayag sa kanya, pati kapatid niya na parang, ano ka ba? Kailangan maging ano ka dito, maging habaan mo yung pasensya mo. Kasi tayo yun dayo dito, nagkatrabaho tayo dito. At the end of the day, yung inaaway mo, amo mo pa din yan. Or magiging amo mo pa din yan. Pagka pinapilang ka na. Parang gano'n, parang do your best muna. Bago ka magganyan. Or kailangan talaga magtrabaho tayo ng ano. Kasi yun yung kailangan. Ba't ba tayo nandito? Para magtrabaho. Hindi man tayo para dito para mag-away. Ganyan. Tapos ngayon, ito na, siguro may 2 weeks na ata siyang nag-work ulit. Pero tinapat naman sila nung may-ari ng salon na hindi siya kayang papilan. Parang gano'n. Sabi niya okay, kasi nag-ano na rin naman siya nag-request na rin naman siya ng repatriation para umuwi. Kasi parang ayaw na nga daw niya dito. Gusto niya lang niya umuwi, hanap na lang ulit ng bagong work. Sabi ko, sige, kung yan na naman din ang calling mo, support naman ako sa'yo. Sabi kong gano'n. Dito lang naman ako. Tsaka yung kapatid mo, sabi ko sa kanya. Pero nag-try pa ulit siya Nag-try pa ulit siyang mag-work Ngayon, eto na. Nararamdaman ko na naman sa kanya kasi may katrabaho siya doon Tomboy din yung jowa ng katrabaho niya. Parang nararamdaman ko na naman hindi na naman ako secured. Hindi na naman siya kakin. Parang gano'n. Tulad kagabi. Dahil lang bumili ako ng grocery na hindi ko siya kasama. Hindi ko naman din po kasi alam na na marami ako mabibili. Parang gano'n. Kasi iniisip ko, yung mahilig siya nung may pabango sa bahay, may yung kumpleto sa gamit. Kaya yun po yung pinakaano ko na lang sa kanya. Pampawala ng init ng ulo. Bibilang ko siya ng yung mga alam kong bagay na ikatutuwa niya. Kumbaga yung mga ginagamit naman po yun. Mahilig kasi siya maglaba, mahilig siya maglinis, mahilig siya magluto. So yun yung mga binibili ko sa kagabi. Pumunta ako sa grocery dito na pang mga Pinoy. Binilang ko siya ng mga gamit na alam kong good sa kanya. Matutuwa siya. Gaya ng? Dami. Alam niyo po yung parang incenso na stick. Nahilig kasi sa ganon. Incenso, bumili rin ako ng bigas. Kasi pag wala ng bigas, nalulungkot na yan Binilang ko siya ng pabango sa damit, panlaba. Yung mahilig kasi siya sa ganon. Gusto niya nakikita yung mga na may mga toyo, may suka, may patis. Mahilig siya sa ganyan. Yun magpapasaya sa kanya. Tapos kasi kagabi, okay naman kami. Pag-uwi ko, nakita ko tulog siya. Singilay po siya sa kwarto tulog. Okay. Niyaan ko muna. Ako nagsalansa ng mga pinamili ko, ganyan. Tapos pagising niya, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, hindi mo man lang ako nabilhan ng ganito. Makalimutan ko yung gusto niyang pabili sa akin Parang yung isang incenso na mas malaki pa. Parang gano'n. Sabi niya, may bit-bit na kasi ako madami. Hindi na ako nakadaan dun sa bilihan. Okay. Bigla pa naman masabi niya sa akin ikaw kasi hindi, ayaw mo kasi talaga akong sinasama sa ganyan. Ayaw mo akong kasama. Tapos bigla siya nagbanggit na buti pa siya. Gusto niya akong laging kasama. Bigla siya gumanon. Napaisip ako. Napaisip ako na yun. Ayoko na nga bigyan ng meaning yung pagiging magkatrabaho niyo. Ayoko na. Gusto ko magkaroon ng peace of mind. Ganyan. Pero parang nararamdaman ko na naman siya. Tapos hindi kami nagkibo ang paggabi. Niyaan ko lang siya kasi ayoko pong, di ba nga po siya, mainit yung ulo niya. Ayoko na kasi kasi dito sa building namin,
Masyado kasing tahimik dito kaya 'pag nag-away kami dinig na dinig, nakakahiya. Tapos di ito nung di maghapon di kami nag-uusap. Tapos nung nakauwi na ako, nauna ako na umuwi sa kanya, nag-chat siya sa'kin ng pauwi na ako. Mhm. Hindi ko muna siya sinin kasi nga gusto ko personal kami pag-uusapan namin ba yung mga bagay-bagay na ba't ganun kadaling init yung ulo niya. Kasi gano'n naman po ako. Mas gusto ko kasi yung mag-uusap kami ng personal kaysa sa chat. Kasi sa chat, hindi mo alam kung paano dini-deliver ng tao yung sinabi niya kung pa-sarcastic ba, kung mahinahon ba, galit ba, ganyan. So gusto ko personal kami mag-uusap. Eh pagdating niya, sabi niya, "O sige pagpatuloy mo lang yang hindi mo pagkilos sa akin." Eh kakasalita pa lang naman niya, hindi pa naman ako di nagbangay na naman kami, nag-anuhan na naman kami hangga't sa binabato na naman niya ako ng masakit na salita na alam mo yun, hindi daw niya ako parang basta masasakit po, medyo may pagkabastos din po kasi mga salita. Di inaano ko siya hanggang sa yung napuno na po kasi ako kaya nga sabi niya sa'kin, lumayas na daw ako dito sa bahay. Sabi ko, "Paano ko lalayas? Ako nagbayad ng bahay." Sabi ko sa kanya. Kasi gano'n po siya, eh, 'pag siya nagsasalita ng masakit, okey lang, kailangan tanggapin. Pero 'pag siya nagsasalita ng masakit, hindi niya tanggap, parang gano'n. Eh, nasaktan na naman niya ako kanina. Ha? Nasaktan na naman niya ako kanina. Nasaktan na naman niya ako kanina. Pero sabi niya, "Ano, kukuwento mo na naman sa kapatid ko sinaktan kita, hindi pa nga sumasabog yung mukha mo." Sa'kin. Na parang naiisip ko parang ano po bang alam ko naman po na dapat humiwalay na lang ako. Pero siya pa rin talaga kasi yung iniisip ko parang paano siya inano ko siya, pagka iniwan ko siya. Naaano po ako sa kanya kasi minsan nagwawala, nalalasing. Ako lang po nakakaawa, gano'n. Ta's yung last away pa namin nung nakaraan pa, habang nagdidiskusyon lang kami bigla nang hiniwa-hiwa yung braso niya. Parang gano'n. Sabi ko, "Wag ka na lang ganyan," kasi hindi naman siya nakakadagdag pogi. Mas lalo pa akong ganyan. So ano na lang, para hindi ako lumayo sa'yo, para hindi ako makapaghiwalay sa'yo, hiwa-hiwain mo yung katawan mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, "Huwag mong gawin yan, hindi naman yan yung solusyon." Sabi ko, "Yung mga ganyang gimik, pang ano pa natin yan, mga teenage life pa natin yan, yung mga brutal tayo, hindi na para sa 37 years old ka, gagawin mo pa rin yan." Sabi ko, ano po ba papadyak? Ano po ba gagawin ko dito? Kasi ano na po ako, parang ito yung ayaw kong maramdaman na 'pag mag-aaway kami, hindi na ako kinakabahan. Alam mo yun, wala na akong maramdaman, parang hello po? Dito lang kami. Hello? Mm. Ayun po, hindi ko po alam papadyak paano gagawin ko. Anong hindi mo alam? Kung ano po, yung gusto ko lang po ng advice sana. Ano bang Tama tanong po mo? ba kung tama po ba na iwan ko na lang siya? Yes. Kasi ayoko pong makaramdam ng guilty. Kasi ganun po ako, mabilis po akong makaramdam ng guilty. Well, yan ang problema mo kasi kung yan ang eksakto yung kwento mo, ibig sabihin, you are emotionally, you will be emotionally hostage by her. Opo. Sa palagay mo, sa lahat ng pangit na kinuwento mo, sasabihan kita mag-stay pa dyan? Hindi na po. Wala, di ba? Bobo na lang magsabi sa'yo na mag-stay ka dyan kung yan ang kinuwento mo sa akin. Plus the fact that kung yan ang tingin mo sa purpose mo para sa buhay niya is to save her and not be a partner to her. Diba? Yung parang ang kailangan mong gampanan sa buhay niya ay savior, hindi dahil partners kayo. The more that you have to leave.
gusto niya po kasi kung lalayas po ako sa bahay. Kaya lang po kasi mahirap po kasi magsimula ng bahay dito kasi mahal po. Well, kung yun ang kinakailangan mong gawin, you have to you have to make difficult decisions if you wanna save your life. You have to remember, Denise, no? Opo. Balikan ko lang ng ano tayo. Let's backpedal a little bit, ano. Ipinusta mo na yung married life mo para diyan. Ay, hindi mo married life, no. May asawa ka noong time na ipinusta mo. Okay na 'yon. Pinangatawan na mo naman eh, di ba? Kumbaga nakipaghiwalay ka naman ng maayos, pinangatawan na mo siya. Okay na yung part na 'yon. Opo. Okay na 'yon. But if you're telling me that despite all the sacrifices that you've got, ilan bang panloloko na nabanggit mo sa kwento na to? Marami, di ba? Opo. Oh. At meron na naman ngayon. I mean, that's really an insult. For her to tell you na buti pa siya, mas gusto kong kasama, that's below the belt. Hindi ko alam kung anong pangit na ugali mo, Denise, no? Para for you to deserve what you deserve now, but according to our conversation, you want to look after her welfare. Tama? Opo. Saka po pag pag po sinasaktan niya ako, doon po talaga ako gumagal. Exactly. And that's my final point, no? Nagkakapisikalan na kayo, regardless kung sinasaktan o nanakit ka o nagkasakit na kayo parehas, but the fact that there's already physical altercation, dapat you have to escape na. Kailangan na umalis ka dyan. Opo. Oo. Di ba? Opo. Iwanan mo na. Leave. Ba't ka ba naandyan sa ano? Ba't ka ba naandyan sa Jordan? Ano purpose mo by being there? Para po sa mga anak ko. Exactly. So bakit mo hayaan that you are jeopardizing your own yung safety mo by being around a person that's going to hurt you, not only emotionally but physically? Anong aantay mo? Magkapulisan pa kayo dyan? Diba? Ano pa nga po parang binabaligtad niya pa po yung sitwasyon. Simula po nung Hindi kita marinig. Simula po Hindi mo nung okay na, Denise. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yun. Ang haba na nakinuwento mo sa akin. Inaantay ka may bawi eh, yung kwento mo eh. Inaantay ka may bawi eh. Ang bawi mo lang is masinop sa bahay, di ba? Opo. Sobra naman po, maasikaso po. Di ba? Pero, enough excuse ba yun para magkasakitan kayo? For her to cheat on you several times? Enough ba yun? Hindi enough yun. May hoping pa po kasi ako na magiging okay. Well, that's your problem, no? Huwag mo akong tawagan kung magtatanong ka lang tas testing lang yung tawag mo sa akin, no? Maraming mga nagbibigay ng payo sa mga radyo-radyo sa gabi. Pwede mo silang tawagan. Doon ka. Para burahin ka, tsikahin ka nila. Hindi ako kasama sa ganun. Kilala niyo naman ako, di ba? When you call me, I make decisions for you when needed. Sa lahat ng pangit na kinuwento mo dito, palagay mo ba? Sabihan kita na mag-stay dyan? Ang gusto ko lang din po talaga babalidate po yung plano ko. Hindi mo ako kailangan. Alam mong tama yung plano mo. Huwag mong bigyan ng excuse yung sarili mo na ang hirap po kasi maghanap ng bahay. Di ba? Ang hirap mag-umpisa ulit. Mahirap pero kaya mong gawin. Opo. Kaya ko po. Kaya mong gawin. Huwag tayong maglukuhan sa part na yun. Kaya mo yun. Opo. Kaya po. Hindi ka ba na umay? Actually, di ko parang pag nag-aaway kami, di ko lang nararamdaman yung pain. Hindi yun. Hindi ka ba nauumay na parang dumating na sa puntong ikaw na nagsabi ka na, di ba? Naging goal mo na baguhin siya. Opo. She's cheated on you several times over. Tama mali? Opo. Di ba? Opo. At ang malapit na part, there's a possibility that she might cheat on you again. Opo. Kasi narinig mo galing sa bibig niya, di ba? Alam mo kung may history ka ng panloloko, the least, di ba? And the last thing that you're going to do is biruin yung taong niloko mo, nalolokohin mo siya ulit. Opo. Kahit biro lang yun.
Kasi hindi ko daw po siya na-appreciate. Sabi ko, ano mo naman nasabing hindi Wala ka mo, na-appreciate? alibay na lang yan. Appreciate. Siya pag gaganyan kayo, siya ka nanloko. Eh. Bobo pala yan eh. Siya nanloko eh. Apo. Ano yun, naririnig ko siya ba yan? Apo, siya po yun. May kasama po siyang babae sa loob. Gusto mo, I mean, matanong ko sa'yo, Denise. Do you want the life that you Apo. have right now? Ayoko po. Ba't nandiyan ka? Siguro po nagmamahal ko kasi. Kung, sabi ko nga po, talagang ano po sa kanya po talaga ako nag-stay ng ano, yung binago ko po. Wala kami Hindi po, naintindihan. hindi po. Wala kami ano yan? Ano po, binago ko po yung lifestyle ko po para sa kanya. Eh, normal naman Kasi yan. ayaw po niya ng mabarkada. That's okay. Ayaw po niya No, hindi mo kailangan pagsisihan yung mga bagay na ginawa mo para ma-please yung tao. Opo. Okay lang yan. That's normal. Di ba? I mean, you're supposed to adjust a certain portion Opo. of your lifestyle when you are with someone. That's okay. So, hindi mo Opo. para ikasama ng loob at pagsisihan yan pagka, di ba? Opo. So, Opo. okay lang yan. Normal lang yan. Di ba? Opo. Hello po. Hello. Gusto ko nga po siyang kausapin kaya lang lumabas naman pagbalik naman may kasama. Well, tsaka na pag hindi umiinom. Ako, ayoko din po talaga siyang ano kasi nga po nagwawala po din talaga siya. Yun nga lang pong normal siya, nakakapanakit siya. Ano ka ba? Gusto mo Yun ng ganyan? Ang toxic ng samahan? You wanna stay in an Ayoko. environment where, di ba, where every time na may miscommunication, may physical altercation, gusto mo ng ganyang samahan? Alam mo yung Ayoko po. yung misunderstanding, Denise, normal yan sa kahit anong relasyon. Apo. But every time that there's a fear na pwede kang masaktan, kada mag-aaway kayo, parang hindi yata normal yan. Apo. Nandiyan ka para sa mga anak mo. Apo. Di ba? Kung magkakaroon ka ng jowa dyan, bonus na lang. Nagka-jowa ka, Opo. ganyan pa yung lagay mo. Pangatawanan mo. Kahit suyuin ka niya, kahit pakitaan ka pa niya ng niya. Ng singkamas niya. Actually, ganun. Aray ko. Apo. Di ba? Ali Ano ngayon? Alam mo, the fact na pinorsige mo makahingi ng payo sa akin, hindi ako naniniwala Opo. hindi mo alam kung ano dapat mong gawin. Imposible yan. Opo. Alam natin ang dapat mong gawin. Alam natin yan. Tama? Opo. Oo. Kaya lang, pinapangatawanan mo kasi feeling mo nagiging hero ka pag kaya mong tiisin yung ugali ng tao mahal mo. Hindi ganun yun. Opo. Di ba kasi goal mo na nga, magbabago pa yan. Baka wala matirhan pag tumigil ako magbayad. Eh yung mga bagay na yan na i-provide for, alam naman yan. Tapos tinatrato ka pa rin niya ng ganyan. Yan ako. Tapos pagka hindi ako magsasalita, tapos kapag yung, minsan po mapupuno ka na, pag napagsalitaan mo siya, doon siya mag-aano na yung mananakit. Tapos sabi niya, nanunumbat Huwag mo na, daw huwag mo na ako. ikwento sa akin, Denise, na natatanghan ako sa lalo. Apo. Diba? Sa dami ng pangit na sinabi mo dito, habang anong kwento mo, wala kang nasabing maganda maliban sa masika sa bahay. Apo. Sa dami ng sinabi mong pangit tungkol sa kanya at panloloko niya at pananakit sa'yo, bobo ba ako para sabihin sa'yo, hindi ilaban mo yan? Apo. Once and for all, Denise, once and for all, Apo. save mo yung sarili mo. Apo.
Once and for all. I-save mo yung sarili mo. Opo. Opo ka na opo, baka hindi mo naman gawin yan, ha? Hindi po talagang nagsasabi na rin po ako sa kapatid niya. Yung Exactly. mga nakaraan po. Opo. Sabi ko, yun nga lang po yung parang pakiramdam ko, di ko lang po kayang magsimula kasi mamahal nga po ng mga bahay dito. Pero kakayanin po. Madali lang naman po gawa ng paraan. Kaya Kung mo gusto yan. Huwag talaga. tayong maglokohan. Kaya mo yan. Opo. Saka makakaano ka naman, di ba? Makakalipat ka naman ng work kung kinakailangan para malayo ka. Opo. Hmm. Bali magkaiba naman po kami ng work. Medyo malayo din naman po yung work niya sa work ko. Yung bahay lang po talaga yung parang magka-convenient sa akin kasi yung mga katrabaho ko nasa kabilang pintuan lang po. So parang sabay-sabay kami pumapasok, gano'n. Well, you have to Kung adjust, mag-save sa no? pamasahe. You have to Opo. you have to make difficult decisions. But in the long run, this will pay off kasi mawawala ka sa toxic na relasyon. Gets? Yes po. Di mo kailangan para figure out yung dapat mong gawin. Parang gusto ko lang din po talaga ng talagang mapagkukwentuhan po talaga ng yung maayos na payo. Ganyan. Simula po talaga nung nakikinig ako sa inyo. Alam mo yung pinaka nakakatakot dito na part ni Nis, alam mo kung ano? Opo. Kinuwento mo sa akin na sinaktan ka na naman niya kanina, tama? Opo. Na parang wala na lang. Opo. Yun yung that's what's striking sa kwentuhan natin. Opo. 'Di ba? Sinasabi mo sa akin na parang normal na lang. Na kanina sinaktan ka na naman niya. At sabi niya hindi pa nga puputok ang mukha mo. Tama mali? Opo. And you did not sound like as if you're worried that it might happen. That's what's scary. You got used to it already. You're not supposed to. Kailan mo inumpisang i-training ang sarili mo na dapat okay lang yan? You're not supposed to. Parang nasawa na po akong No. Hindi ka nasawa. Nasanay ka, tinanggap mo na part yan. That's the problem. Tawagan mo kapag nakaalis ka na dyan, ha? Opo, right away po. Maybe next week wala ka na dyan, no? Opo. Tumingin kahit pakitahan ka pa ng ano yan, ha? Ng kanyang singkamas, ha? Aalis ka, ha? Opo. Oo. Opo. Baka mamaya, pag pinakita yung singkamas sa'yo, finger foods, oh. Salamat po, PPJ. Salamat po. Sobra po. Save yourself. Sobrang thank you po. Save yourself. Opo. Okay? After work ko po bukas po, maghanap po ako. Yeah. Malilipatan po. Once and for all, lumaya ka. Diyos ko, alam mo, Denise, ang sarap-sarap ng pakiramdam na, na walang toxicity sa buhay mo. Ba't pinipili mo na andyan ka sa buhay na yan? Opo. Gets? Opo. Kaya mo yan. Alright? Opo, kakayanin po. Mag-aantay ako ng update from you, ha? Opo. Okay. Salamat sa pagtawag. Sobra. Opo, thank you po. Bye-bye. Bye po.